Magandang gabi, Oriental Mindoro, 29 sa buwan ng Abril, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, lalaking wanted sa kasong panggagahasa at pagpatay na huli sa bayan ng Bulalakaw. Mahigit 100 pulis, maluwalhating nagtapos ng pagsasanay sa scout. At mga residente ng Barangay Siluna ay naghahanda na sa pagbisita ng mga kandidata ng Miss Philippines Earth sa kanilang lugar. At sa detalye ng ating mga balita, kaugnay ng nalalapit na pagdiriwang ng kapistahan ng Barangay Ilaya, iba't ibang aktibidad ang inihanda ng pamahalaang barangay para sa kapistahan ng kanilang patron na Our Lady of Fatima. Ayon kay Ilaya Barangay Captain Norben Resio, 2 linggong pagdiriwang ang kanilang pinaghahandaan na magsisimula sa 1 ng Mayo sa pamamagitan ng fun run. Actually, kakaiba yung ating para sa fiesta, kasi 2-week celebration itong gaganapin naming barangay fiesta. From May 1 hanggang May 30 ng ating activities. At ang May 1 nga, meron tayong kick-off, meron tayong fun run. Tapos ay sa gabi, meron tayong presentation of candidates. Kasi meron din dalawa kaming mga kandidata, yung Miss Ilaya at saka yung ang Kiddie Queen. So bali dalawang aming coronation nights. Hindi aniya mawawala ang isa sa mga highlights ng pagdiriwang, ang Tour of Ilaya na ang unang laps ay Calapan to Pola, Pola to Puerto Galera ang ikalawa at Puerto Galera to Calapan naman ang ikatlo. Magkakaroon rin aniya sila ng medical at dental mission, mass wedding, mass baptism at marami pang iba. Ito na yung mga highlights. Ang May 10 ay meron tayong Tour of Ilaya. Yun ay gaganapin sa First District dahil medyo may problema kasi ng papuntang Rojas dahil marami daw ang daan na ginagawa. May 11, meron kami na medical mission at halos lahat ng mga kasi meron ditong dental, merong pedya, merong OB, merong circumcision para sa mga bata. Binigyan din ng opisyal na nais niyang higit pang pagandahin at pasayahin ang taon ng pagdiriwang ng kapistahan ng kanilang barangay sa tulong na rin ng kanyang mga kapwa-opisyales. Maliban dito, asahan niya na pagbubutihin pa niya ang kanyang pamumuno at pagbibigay serbisyo sa mga kabarangay. Siyempre, bagong administrasyon, gagawin namin mas masaya at bago po administrasyon. Kaya magkakaroon kami ng 2-week celebration para sa Barangay Fiesta. Sa uli, taos-puso ang paanyaya ni Captain Resio na makiisa at dumalo sa pagdiriwang ng kapistahan ng kanilang barangay. Ito naman ay hindi lang para sa lahat ng taga-Ilaya, kasama na rin yung lahat ng barangay dito sa lungsod ng Calapan. Inaanyayahan po namin kayo na makisama dito sa aming kick-off fun run at available pa po ang ating hanggang April 30 ang ating registration para sa ating fun run. Lahat ng taga-lungsod ng Calapan, iniimbitahan ko po kayo para sa aming gaganaping Barangay Fiesta. At ito nga po ay mula May 1 hanggang May 13. At sabi ko nga ay sumama po tayo dito sa ating kick-off ng fun run. Sa lahat po ng aming mga stage show, gabi-gabi po yan. At dyan po yung mga highlights, ang Tour of Ilaya at ang lahat po ng stage show namin pagdating sa gabi. Maraming salamat po. Samantala, maliban sa Barangay Ilaya, abala na rin ang mga taga-Barangay Masipit sa paghahanda naman para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang barangay ngayong Mayo. Ayon kay Carlos Garcia Hoxon, primera konsihal, samot-saring patimpalak ang kanilang pinaghahandaan sa pangunguna ng punong barangay na si Kapitan Rafael Panaligan. Para po sa kaunting anniversary dadating ngayong May 13, pesta po ng Barangay Masipit. Gaganapin po ang Miss Gay Barako, ang Pugay, ang Miss and Mr. Teen. Gaganapin po din dito ang ating mga Santa Cruzan at gaganapin din po dito yung gaya po ng Masipit Got Talent.
Tiyak aniyang mag-e-enjoy ang kanyang mga kabarangay sa mga aktibidad na idaraos nila sa selebrasyon ng 57th founding anniversary ng kanilang lugar. Soli hangad niya ang mapayapa at masayang paggunita ng anibersaryo ng kanilang barangay. Sana po ay maging masaya itong aming darating na piyesta para po sa ganun igayanan din po ng iba. Sana po ay walang gulo. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Patuloy ang pagdagsa ng mga turistang dumarayo sa bayan ng Puerto Galera at ayon kay Mayor Hubert Christopher Dolor, mas paani ang bilang ng mga ito ngayong taon kumpara sa mga dumating sa nasabing bayan noong nakaraang taon. Ayon pa sa opisyal, pinatutunayan ito ng bilang ng mga nagbabayad ng environmental users fee, ganoon rin ng mga establishmentong halos puno na, partikular yung mga malalapit sa mga beach at resorts. Alam niyo, yan po ay isang kasinungalingan sapagkat hindi po tayo magiging awardee nung po nga tinatawag nating Seal of Good Housekeeping wherein ang pinaka-numero unong criteria is transparency and governance. Financial accountability. Napakahigpit po ng DILG dyan. So yun yung unang award na nakuha natin ngayon. Silver awardee na rin po tayo para po ulit sa Seal of Good Housekeeping.